agos ay kayo nadala ng agos, patay. Ito niya nagpapatayin yung mga tao. Build agos. Magsasabi kung paano magtatapos. Ang daigdig ay mismong Diyos na nagpasimula. A warm welcome po sa inyo mula sa LL7 Ministries at Sola Scriptura Christian Fellowship. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating Bible Study Series na pinamagatang Pag-asang Immortal. Ito po ang huling review ng ating serye na magbabalik sa ating mga kaisipan ng mga totohanang natutunan natin tungkol sa paraisong tahanan sa langit. Sagutin po natin ang mga tanong sa Lesson 4 ng ating Bible Study Series tungkol sa pag-asang immortal, paraisong tahanan. Tulad ng mga nakaraang nating mga review, maaari nyo pong ma-access at ma-download ang lesson sa internet sa link na nakadisplay sa inyong mga TV screens. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more sea. Isa sa napakaganda, one of the grandest verses in Revelation is Revelation 21:1. Mas maunawaan niyo po ito na kung iisipin niyo na nung sinulat ni Apostol Juan ang aklat ng Apokalipsis o the book of Revelation, he was exiled in the island of Patmos. Nasa isang maliit siyang isla, sa isang bilanggo. Kaya kung ikaw ay nasa isla, titingin ka sa kaliwa, titingin ka sa kanan, titingin ka sa harap, titingin ka sa likod, ano makikita mo? Makikita mo puro tubig. Dagat. Kaya pinagdiinan ni Juan, Apostol Juan sa dulo, sabi niya, also there was no more sea. Hindi lang niya sinabing wala ng dagat, para kay Juan, kay Apostol Juan. Pag wala ng dagat, meron na siyang kalayaan. Wala na ring kulungan. What three dimensions of heaven is unveiled in Revelation? Study the preview of heaven, the presence in heaven, and the preparedness for heaven. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven like a beautiful bride prepared for her husband. Revelation 21:2. Hindi po natin sinasabing New York, hindi natin sinasabing London, hindi natin sinasabing Tokyo, hindi natin sinasabing Chicago, Los Angeles. Sinasabi natin ay New Jerusalem, isang lungsod, isang syudad, a city beyond compare, which will be the center of our heavenly existence in the last days. Let's look at the construction of the holy city. It was filled with the glory of God and sparkled like a precious gem, crystal clear like jasper. Wow! Titignan niyo raw po itong syudad na ito, yung New Jerusalem. It was sparkling, kumikinang, like a precious gem. Crystal clear like jasper. Mamahalihong bato, precious stone. Its walls were broad and high, with 12 gates guarded by 12 angels. There were 3 gates on each side. The 12 gates were made of pearl. Kikita niyo na. Meron daw pong 3 gates sa bawat sulok. Every side had 3 gates. So pag inad niyo yung 3 gates, mukhang square yung city, meron kayong 12 gates. Binabantayan ng 12 anghel, at bukod pa doon, ang bawat gate daw ay solid pearl. Sabi ng isang manunulat, napakalaking oyster nun. Alam niyo ba oyster pa paano ginagawa ang perlas? Pupunta yung buhangin dun sa oyster, maninigas, magiging perlas. Ito, yung buong gate, pearl. Hindi lang yung maliliit na pearl. The wall of the city had 12 foundation stones inlaid with 12 gems. Ay daw po, yung daw pundasyon, kinatatayuan ng city ay 12 precious stones. Yung pong mga kulay ng 12 precious stones, hindi na ko na nilista, ay parang kulay ng bahaghari, yung kulay ng rainbow.
So you will see a very, very beautiful, sparkling city sitting on a rainbow-like foundations made of precious jewels and precious stones. And the main street was pure gold, as clear as glass. Revelation 22:21. Ang mga karsada daw ay ginto, hindi lang basta ginto. Anong klaseng ginto? Gintong kagaya ng glass. Ano ibig sabihin ng glass? Pwede ka nang magsalamin. Sabi nila, pag ni-refine mo daw ang gold, yung talagang refined na gold, it can be used as a mirror. Eh, yun po ang ginagamit na karsada sa New Jerusalem. It was in the form of a cube. Hindi lang pala square. Cube. For its length and width and height were each 1,400 miles. Then he measured the walls and found them to be 216 feet thick. The wall was made of jasper. Revelation 21:16 and 18. So cube, 1,400 miles. Its length, its width, and its height. Binigay ko po yung sukat dun sa ating pag-aaral noong nakaraang linggo. Mula ho Pilipinas hanggang Bangkok, kung susukatin nyo, yun lang pong tinatawag nating area. Hindi yung cube. Yung area from Manila to Bangkok, yung po ang haba. Ang luwang, ganun din. Tapos ang taas, ganun din. It's a very, very, very glorious city. What will be the conditions in the holy city? And the angel showed me a pure river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Revelation 21:1. Meron daw isang ilog, pero yung ilog, hindi kagaya nung nakikita natin tubig sa Pasig. Hindi mo makita yung nasa ilalim. Ito daw po ay clear as crystal. Makikita mo yung nasa ilalim, napakalinis ng tubig. Ito ay dumadaloy mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. On each side of the river grew a tree of life bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. It's mind-boggling. Kaya gusto ko po sa Pilipinas, ang paborito kong prutas ay chiko. Dagdagan nyo pa ng guyabano, durian. Sarap. Isabi daw po dito yung tree of life. Kada buwan, 12 ang prutas. 12 different fruits. Kada buwan, nagpapalit. Nagbabago. Sigurado ako, pagdating sa langit, may mangga. Tsaka chiko. Sana i-recycle, ulitin. Pero masasarap doon. Hindi tayo maghahanap pa ng kakaining iba sapagkat napakasarap. Ultimo mga prutas. He will remove all their sorrows and there will be no more death or sorrow or crying or pain. For the old world and its evils are gone forever. Revelation 21:4. Wala nang ospital. Wala nang punerarya. Wala nang counseling at psychological sessions. Sapagkat wala nang kamatayan. Wala nang kalungkutan. Wala nang iyakan. Wala nang hapdi. Wala nang kirot. Wala nang pabigat sa buhay. Lahat ay magiging maligaya sa langit. And when He comes, He will open the eyes of the blind and unstop the ears of the deaf. The lame will leap like a deer, and those who cannot speak will shout and sing. Isaiah 35:5 and 6. Pong mga kaibigan yung mga bulag, nakakakita. Yung pong mga bingi. Paborito namin. Yung kantang Above All. Ginagamit namin ng sign language. Napakagandang tingnan ng sign language. Ngayon tayo yung nakakarinig at nagsasign, na-appreciate natin yon. Yung mga hindi nakakarinig dito sa lupa, for the first time, pagdating nila sa langit, madidinig nila yung awit at ganda ng notang yon habang sila ay nagsasign. Bakit ang mga
deaf ay makakarinig. Yung po mga lumpo, hindi makalakad, tatalon. They will leap like a deer. And those who cannot speak will shout. Yung mga pipi ay sisigaw. Sisigaw ng papuri sa ating Panginoon. Ibig sabihin, wala nang sakit sa langit. The wolf and the lamb will feed together. The lion will eat straw like the ox. Poisonous snakes will strike no more. Ba? Magkasama yung wolf and lamb, lion and ox. They normally prey on each other dito sa lupa. Pero pagdating daw po sa langit, ultimong mga hayop, hindi mag-aaway. Pagkos sila'y magkakasama, they will dwell together. Wala na raw pong mga ahas na makamandag. Pero pa rin kayang ahas na hindi naman makamandag. Wala na akong kamandag sa langit, kaya siguro kaibigan na rin natin ng mga ahas doon. Its gates never close at the end of the day because there is no night. How? Sabi daw nila, pag kayo nakatira sa Alaska, 6 months of the year, doon sa isang lugar sa Alaska, walang sunset. Laging may araw. Another 6 months, wala namang araw, puro gabi. Kaya yung kanta nating araw-araw, gabi-gabi. Ibig sabihin nun sa Alaska, 6 months to 6 months. Sa langit po, walang 6 months to 6 months. Walang gabi. There will be no night there sapagkat kasama ang Panginoon. Hindi na kailangan sarado ang pintuan. Buksan lahat yan. Umaga, maliwanag sa kalwalatian ng Ama at ng Kordero. Ano naman yung community in the Holy City? Sino mga nakatira? Nothing evil will be allowed to enter, no one who practices shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. Revelation 21:27. Kung hindi po kayo nag-RSVP, hindi sinulat ang inyong pangalan sa Lamb's Book of Life, wala kayo doon. Yung mga pangalang sinulat doon, natutong magmahal at magtiwala sa ating Panginoon. Hindi po ba napakaganda na ang kasama nyo ay ang mga taong umiibig at nagtitiwala sa Diyos at pumupuri sa Kanya? But we are looking forward to the new heavens and the new earth. He has promised a world where everyone is right with God. Sabi, 2 Peter 3:13, hindi lang daw po magkakaroon ng kapayapaan sa langit. Ang lahat ng pupunta ron, lahat ay tatanggapin ng Diyos. They are right, they are righteous before God. Christians who have died will be raised with transformed bodies. And then we who are living will be transformed so that we will never die. 1 Corinthians 15:52. Habang amin pong nire-record itong session na to, kailangan retokuhin ng mukha ko. Paano lumalabas na yung hindi dapat lumabas sa TV? Pero pagdating daw po sa langit, wala nang retoke. Minsan lang, babaguhin ng mukha. Forever young. Hindi na po ako makapaghintay. Bago malagas ang buho ko, bago magkaroon na 8 spots, sana dumating na ang Panginoon, tayo maligtas. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Nasabi niyo na po ba sa inyong sarili? Minsan, ay naku, napakasaya ng gabi. Sana hindi na matapos. Sana hindi na matapos. Tapos natulog ka, pagising mo, nawala. Pagdating mo raw sa langit, sasabihin mo, napakasaya, Panginoon, napakasaya. Sana hindi na matapos. Sasabihin ng Panginoon, hindi na matatapos. Bagkus, kada araw, lalong magiging matindi ang iyong kaligayahan. I can hardly wait for that day to happen. What will be the conduct in the Holy City? In those days, people will live in houses. They will build and eat the fruit of their own vineyards. Isaiah 65:21. Wow! Magiging builder na rin ako. Alam niyo naman ako, hindi ako masyadong nagpupupukpok sa bahay. Paano pag gumawa ako sa bahay, lalong maraming masisira. Pagdating sa langit, matututo na akong gumawa ng sarili kong bahay. Tapos maghahardin din ako, magtatanim ako, kakainin ko. They will not work in vain, and their children will not be doomed to misfortune, for they are people blessed by the Lord. Isaiah 65:23. They will fly on wings like eagles, and they will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Wow! Hindi na kailangan maging Superman. Pagdating sa langit, makakalipad ka.
Mas mabilis pa kay Superman. Gusto mong pumunta sa Venus, punta sa Jupiter. In the twinkling of an eye, nadong ka na. Makakalipad tayo, makakatakbo, makakapaglakad. He will rejoice over you with great gladness. With His love, He will calm all your fears. He will exalt over you by singing a happy song. Zephaniah 3:17. Ito po ang pinakamatinding nabasa kong promise ng Panginoon. Nung papunta po kami dito sa Maynila, sabi sa akin ng misis ko, meron kaya tayong pagkakataon makapanood ng magandang concert? Ang gagaling kasi kumanta ng mga Pilipino. Yung OPM, ang ganda. Totoo naman, pinagmamalaki ko yung music ng mga Pilipino sa Amerika. Ang gaganda naman, ang gagaling ng ating singers. Lalo pa naman, si Charis Mempenco. Si Charis ay pride ng Philippines. Kaya siguro napakaganda kung mapapakinggan mo live na kumakanta si Charis. O kahit na sinong magaling na kumanta rito, yung umupo ka na lang sa Folk Arts o kaya sa Cultural Center o sa Araneta, manood ka ng concert ng OPM, ang gandang pakinggan. So pagdating daw po sa langit, ang aawit, hindi si Charis. Hindi lang po yung magagaling na choir at mga singers, ang aawit sa iyo ay ang Diyos mismo. Wala nang gaganda sa boses ng Diyos. Aawitan ka pagdating mo sa langit. Hindi po ako makapaghintay na makarating doon. Behold, the tabernacle of God is with man, and He will dwell with them, and they shall be with His people. God Himself will be with them and be their God. Revelation 21:3. Yung pong word na tabernacle ay tumuturo dun sa ginawa nilang makeshift sanctuary in the Old Testament. Ginawa po yun ng bayan ng Israel upang maging tahanan ng kalwalhatian ng Diyos. The pillar of fire by night, the pillar of cloud by day. Laging nadon sa tuktok ng mercy seat. Kung nasan yung sanctuary, nadon ang presence ng Diyos. Kaya pag sinabi nating sanctuary o templo, sinasabi natin ang presensya ng Diyos. Pagdating daw sa langit, hindi mo na kailangan ng tabernacle. The tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. For the throne of God and of the Lamb will be there, and His servants will worship Him, and they will see His face, and His name will be written on their foreheads. Revelation 22:3 and 4. Yung mga nagpe-Facebook, kikita lang yung litrato. Doon sa Facebook. Kung hindi nyo pa nakikita yung Facebook friend nyo, ang ganda siguro kung makikita nyo face to face. Sabi ng Diyos, pagdating mo sa langit, you will see me face to face. Wow, hindi ko na pa imagine. Just the thought of looking into the face of God when we get there is beyond our imagination. No temple could be seen in the city, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Revelation 21:22. One of my favorite texts sa Bible. Hindi kailangan ng templo, hindi na kailangan ng simbahan sapagkat ang Diyos at ang kanyang anak, ang kordero ay kasama natin. Nado na mismo ang Diyos, hindi mo na kailangan ng templo. Ang templo ay kasama na ninyo. Sama at sa kanyang bugtong na anak na tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Father, sabi ni Jesus, I want this whom you've given to me to be with me so they can see my glory. You gave me the glory because you loved me even before the world began. Kung tayo daw po ay nananalig at nananabik sa pag-asang immortal, lalong nananabik at nananalig ang Diyos at ang ating Panginoon na mangyari ito sapagkat gusto niya na tayong iuwi kasama niya sa langit na bayan. As surely as my new heavens and earth will remain, so will you always be my people, says the Lord. All humanity will come to worship me from week to week and from month to month. Gaya po ng naikwento ko sa ating pag-aaral, sa dinami-dami ng ganda ng langit na hindi natin ma-imagine, ang unang-unang gagawin natin sa langit ay lumuhod at dumapa sa harap ng Panginoon. Pasalamatan siya na ginawa niya ng paraan na tayo ay makarating doon.
all who are victorious will inherit all these blessings. And I will be their God, and they will be my children. Revelation 21:7. So stay awake and be prepared, because you do not know the day or hour of my return. Matthew 25:13. Pansinin niyo, hindi sinabing be prepared. Hindi niya sinabi palang get ready or try to be prepared. Instead, sabi ni Jesus, be prepared. Huwag mo sabihin, nagsusumikap kang maghanda, pinipilit mong maging handa. Ang sabi ng Panginoon, ngayon pa lang ang maging handa ka. Ano yung pagiging handa? Ang pagiging handa ay pagiging nasa Panginoon. When you're in Jesus, you are ready anytime. Whether you die today or He comes back tomorrow, you'll be assured of heaven. And you're going to be there. Therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Colossians 2:6. Marami po sa inyo mga nanonood, hindi nyo pa natitikman kung gaano katamis, gaano kaligaya tanggapin ng ating Panginoon. Marami din naman sa inyo tumanggap na sa ating Panginoon. Ang sabi, ganun lang daw po ang pagiging handa kung paano niyong tinanggap ang Panginoon. Luha ng pagsisisi, luha ng kaligayahan, luha ng kapayapaan. Ganon din daw po ang inyong lakad araw-araw. The way you receive Christ, walk in Him. And if you walk in Him that way every day, you will never, never be lost. And you will be assured of heaven. Behold, this is our God. We have waited for Him, and He will save us. This is the Lord. We have waited for Him. We will be glad and rejoice in His salvation. Isaiah 25:9. Maghihintay ka. Maghihintay ka sapagkat pag dumating siya, ay kaligayahang walang hanggan. Dito po nagwawakas ang ating Bible study series na pinamagatang Pag-asang Immortal. Taos puso po naming dinadalangin dito sa LL7 Ministries at Sola Scriptura Christian Fellowship na patuloy na buksan ng banal na Espiritu ang inyong mga mata para ang inyong mga puso, tuon sa inyong mga puso ay matanim ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Naway tumugon po kayo sa kaligtasang inialay niyang walang bayad sa lahat ng tatanggap at magtitiwala sa kanyang anak na si Jesus nating tagapagligtas. Kung magkagayon, ay mag-apoy at magliyab din ng inyong pagnanasa at katiyakan sa kanyang pag-asang immortal. Umutaw yung agos, ang kayo nadala ng agos, patay. Ito nga nagpapaantayin yung mga tao. Build the house. Magsasabi kung paano magtatapos. Ang daigdig ay mismong Diyos